Magandang araw po mga ka-recap. Ngayong araw naman po ay ating ipagpatuloy ang nag-aatikabong bakbakan sa gitna ni Vlad at ng Deathworm. Matapos nga na kinuha ni Vlad ang spell markang kay Dorothea at tumalon sa bangin, ay nakita niya si Father Andreas na isa sa mga peregrinong naglalakbay. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagawa niya ang isang matinding desisyon at ito ay ang ilagay ang sarili sa peligro. Hinati ni Vlad ang spell marking na galing kay Dorothea at ito ay kumapit sa kanyang espada. Dahil hindi sapat ang vibration na nagagawa ng kanyang espada ay ipinalabas niya ang kanyang sariling mundo, ang aura. Napakagandang liwanag ang bumalat kay Vlad at kahit ang kabayo ay nakuha ang atensyon nito. Tagumpay nga na nakuha ni Vlad ang atensyon ng Deathworm. Pero may malaking problema, masyadong malakas ang Deathworm para kay Vlad. Walang magawa si Vlad kung hindi ang umiwas kapag umaatake ang Deathworm. Nawawasak ang lupa sa bawat atake ng Deathworm kaya patuloy lang sa pagtakbo at pag-iwas si Vlad. Sinabihan siya ng boses na huwag itong kalabanin ng harap-harapan. Ang kasalukuyang mundo o aura ni Vlad ay hindi pa sapat para labanan ang Deathworm. Nagtagumpay na naman siya sa kanyang misyon na kunin ang atensyon ng Deathworm kaya panatilihin niya na lang dito ang kalaban hanggang sa dumating si Rot-Eager. Sumunod naman si Vlad sa payo ng boses pero masyado pa ring malayo sila Rot-Eager at ang mga kabalyero. Biglang umataking muli ang Deathworm kay Vlad pero mabuti na lang ay agad niya itong naiwasan. Nalito si Vlad dahil dumiretso at nagtago ang Deathworm sa ilalim ng lupa. Biglang nakaramdam si Vlad ng pangamba dahil anumang sandali ay maaring umatake ang Deathworm sa kanya. Hindi na niya nararamdaman ang presensya ng Deathworm sa kahit anumang direksyon. Wala rin ito sa likuran niya at wala rin sa kanan o kaliwa niya. Inakala ni Vlad na dumiretso na ang Deathworm sa mga peregrino. Pero hindi inaasahang nakaramdam ng masamang presensya si Vlad at ito ay nasa ilalim mismo ng kanyang kinakatayuan. Unti-unting yumayanig at nabibiyak ang lupang kinakatayuan ni Vlad. Biglang sinigawan ng boses si Vlad na umiwas ito. Pero huli na ang lahat. Makakain na ng Deathworm si Vlad at tila ito na ang katapusan niya. Nasaksihan mismo ito ni Rot-Eager at nangyayari ito sa harap niya. Wala siyang magawa dahil sobrang layo pa ng posisyon niya kay Vlad. Napahinto ang Deathworm at tila ito ay may hinahanap sa paligid. Unti-unting humupa ang mga alikabok sa paligid ng Deathworm at doon ay biglang may nagpakitang tao na nakasakay sa isang matipunong kabayo. Namangha si Rot-Eager sa nakikita at sa kabayong nasa harapan niya. Ang nakasakay sa itim at matipunong kabayo na ito ay walang iba kung hindi si Vlad. Kahit si Vlad mismo ay hindi makapaniwala na nakakasakay na siya sa isang kabayo. Sinabihan ng boses si Vlad na tumingin sa noo ng kabayo gamit ang kanyang aura. Nakita ni Vlad na may kakaibang bagay na nasa ulo ng kabayong ito. Isang puting sungay. Namangha si Vlad sa nakikita at sinabi ng boses na ito ay isang spirit. Ang kabayong sinasakyan ni Vlad ay may dugo ng isang unicorn. Isa siguro sa mga dahilan na naakit ang kabayo kay Vlad ay dahil sa blessing ng spirit sa kanya. Pakiramdam ni Vlad ay nasa ibang lugar siya habang nakasakay sa kabayo. Sobrang bilis din ito kung tumakbo at tuwang-tuwa si Vlad. Masayang-masaya siya dahil sa wakas, sa tinagal-tagal ay nakasakay din siya sa isang magandang kabayo. Makikita ang tuwa na nakapinta sa mukha ni Vlad. Sa isip niya ay ito pala ang makikita niya kapag nakasakay sa kabayo. Ibang klaseng karanasan daw ito para sa kanya. May tumawag kay Vlad galing sa likuran niya at ito ay si Rot-Eager. Kinumusta siya ni Rot-Eager kung maayos lang ba siya. Sinagot naman siya ni Vlad na maayos pan-aman ang lagay niya. Nakita ni Rot-Eager na nakadikit ang mahika na ginawa ni Dorothea sa espada ni Vlad. Sa isip ni Rot-Eager ay inilagay ni Vlad ang sarili sa kapahamakan para mailigtas ang iba at hindi ito nagdalawang isip. Ito ang prinsipyo ng isang handang magsakripisyo para sa iba. Napahanga si Rot-Eager. Si Vlad na isang batang vassal, tinapon niya ang sarili sa labanan na may prinsipyo at disiplina ng isang swordmaster. Pinuri ni Rot-Eager si Vlad at sinabi na magaling at matapang ang ipinakita niya. Ginawa niya daw ang kanyang tungkulin na mas kagalang-galang pa kaysa sa ibang mga kabalyero na kasama nila. Nagpasalamat si Vlad sa mga sinabi ni Rot-Eager. Tinanong siya ni Rot-Eager kung kaya ba niyang kontrolin ang kabayong kanyang sinasakyan. Ang mga peregrino daw ay maliligtas lamang kapag napatay nila ang Deathworm. Pero sinabi ni Vlad na ang kalaban nila ay isang bahagi ng dating dragon.
Pero hindi nag-alinlangang sinagot ni Rhaegar si Vlad. Kaya niya daw ito. Nagtagpo ang mga mata ng dalawa at alam na nila ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Rhaegar na nasa kanya pa rin ang mahika na ginawa ni Dorothea at nakasakay din siya sa isang magandang kabayo. Makakaya niyang magpahabol sa Deathworm. Sa isip ni Vlad ay hindi siya sigurado kung kaya niyang makontrol ang kabayong sinasakyan niya. Nakita ni Vlad ang mga mata ng kabayo. At doon napagtanto ni Vlad, na ang kabayong ito ay gusto lamang din maligtas ang mga kasamahang kabayo. At doon nabuo ang desisyon at resolusyon ni Vlad. Kumpiyansang sinabi ni Vlad kay Rhaegar na kaya niyang gawin ito. Sinabi ni Rhaegar na kailangan ni Vlad na umikot sa burol sa di kalayuan at pagkatapos nito ay bumalik kay Rhaegar. Sa pagkakataon makabalik si Vlad sa kanya ay handa na siya para sa isang atake. Agad na sumunod si Vlad sa utos ni Rhaegar. Humiwalay si Vlad sa kay Rhaegar habang hinahabol ng Deathworm. Sinigurado ni Vlad na nakasunod pa rin ang Deathworm sa kanya at hindi ito mapunta sa mga Peregrino. Mabilis na kumaripas ng takbo ang kabayo ni Vlad. Kahit ang mga kabalyero ni Rhaegar ay namangha sa bilis ng kabayo. Napangiti na lang si Rhaegar sa nakikita at sa isip niya ay parehong kamangha-mangha ang kabayo at si Vlad. Patuloy pa ring hinahabol ng Deathworm si Vlad pero tila ay unti-unting nawawala na ang atensyon nito kay Vlad. Sinabihan ng boses si Vlad na ilagay ang kanyang espada sa lupa. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpalakas ng vibrations gamit ang kanyang aura. Nilagay ni Vlad ang espada sa lupa at sabay na ipinalabas ang kanyang mundo. Ang kanyang aura. Lumabas ang matinding vibration sa lupa dulot ng pagsadsad ng kanyang espada. Sa isip ng boses ay tahimik niyang sinasabihan si Vlad. Isa siyang kamanghamanghang bata dahil isang dragon ang humahabol sa kanya at sumusunod ito sa liwanag na ipinapalabas niya. Sa kabilang banda naman ay naghahanda na si Rhaegar. Inutusan niya ang mga tao niya na dalhin sa ligtas na lugar ang mga Peregrino at maghanda sa anumang hindi inaasahan na pangyayari. Natatanaw na niya si Vlad sa hindi kalayuan na pabalik sa kanya. Tagumpay itong nakuha ang atensyon ng Deathworm. Ipinikit ni Rhaegar ang kanyang kaliwang mata. Unti-unti nitong ipinapalabas ang kanyang sariling mundo. Ang kanyang aura. Pinitik niya ang kanyang espada at biglang lumabas ang isang napakalakas na aura. Malapit na si Vlad at patuloy niyang napapahabol ang Deathworm. At gamit ang kanyang aura ay nakita niya sa hindi kalayuan si Rhaegar at ang napakalakas na mundo nito. Sinabi ng boses na saglit na pinalawak ni Rhaegar ang kanyang mundo. Ito ay isang paraan ng mga natatanging kabalyero na kayang obserbahan ng malalim ang sarili. Sinabi ng boses na si Rhaegar Bayezid ay isang malakas at natatanging kabalyero kaysa inaasahan niya. Sa isip ni Vlad ay mabangis si Rhaegar. At kaya daw nitong sunugin ang mundo niya nang walang kahirap-hirap. Magtatagumpay kaya si Rhaegar sa pagpuksa sa Deathworm gamit ang kanyang aura? Alamin po natin ito sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay inyong nagustuhan. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa hindi pa nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!